than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 6:07 o 6:08. Ang bilis ng oras, 6:08 in the evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pangalan po ni DBM, the Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at mga nakatutok po sa atin online via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at ng Usapang Budget natin. Ako po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. Magandang gabi, Jamie. At welcome po sa programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. At bago po sa ating programa, no, nandito na muna ang speech. Pakinggan natin ang speech ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo niya sa ginintoang gabi ng Publishers Association of the Philippines Incorporated dyan po sa PICC. Naroon si Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes, Jamie, pakinggan na natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati ngayong gabi. Pamahalaan, mga binibini at gunoo, magandang gabi po sa inyong lahat. As we mark the 50th anniversary of the Publishers Association of the Philippines, Inc., we celebrate not just the pages that you have printed, but the values that you have upheld with every word, every story, and every truth that you fought hard to tell. After all, the true measure of journalism is not just about telling stories and writing headlines. It is about standing firm even when the ground beneath our feet begins to shake. 50 years ago, PAPI was founded on a dream to bring truth to every Filipino doorstep, to put ink on paper, and to let the stories of our nation come alive. I imagine the first meetings of this organization were not all that different from the bustling newsrooms that you came from. Quick exchanges of story leads, discussions on how to keep the paper running, and, of course, the occasional scramble to meet a printing deadline, all in the pursuit of what is right. From the beginning, as a small non-profit media organization in 1974, you have grown into a formidable organization that has been the vigilant vanguard of our communities and the tireless defenders of press freedom. Press freedom, two simple words, but they carry the weight of our collective history. Journalism is about human stories. Barangay officials who assist in rescue missions during typhoons. Parents who work tirelessly to put their children through school. Young students who read your pages and dream of a better future. You do not just report the news, you remind us of our shared struggles, our shared aspirations, and the many, many ways that we connect with each other as a nation. The road ahead may be riddled with challenges, but remember, great things are never easy.
With the rise of a new technology, we face a different kind of enemy. Misinformation, cyber libel threats, the relentless pressures of the digital age have added layers of complexity in ensuring press freedom. Every post, every share, every careless click, these are the new battlegrounds. From the anonymous troll farms to the deliberate spread of conspiracy theories, this fight has evolved far beyond the newsroom. It is now in the palm of every hand that scrolls through social media. So I call on every Filipino, do not just fight, lead the change, verify, question, hold the line. We have a duty to protect the sanctity of facts, not just as citizens, but as guardians of our shared reality. Sa bagong Pilipinas, walang puwang ang kasinungalingan. Sama-sama tayong titindig sa katotohanan. In this fight, we are the lighthouse keepers in the storm. That light that we keep must stay steady, even as the winds blow. This is why the government initiated the Media and Information Literacy Campaign to equip the public, youth especially, with skills to critically evaluate information that they consume and to help us fight misinformation and disinformation. As we reflect on our struggle to truth, it is crucial to remember the journalists who have sacrificed their lives in this relentless pursuit. Percy Lapid Babasa, DJ Johnny Walker Jumalon, Crescenciano Bondokin, and many others. These are not just names in a report. They are faces with families, colleagues, and communities that grieve their loss. And yet, even as we mourn, let us find resolve. All our efforts to bring them justice is a testament to belief that no story, however dangerous, is too small or too insignificant to be told. Be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. We stand with you, hand in hand in this fight. Together, let us foster responsible journalism, for we know that more than a democratic ideal, it is a necessity for an informed and an empowered citizenry to make the proper, intelligent, well-informed decisions about their leaders, about their situation, about their condition. As we mark this golden milestone, I urge you to keep pushing the boundaries of what it means to be a journalist. Innovate, adapt, but never compromise your principles. This administration is here to support you in shaping our narrative as a people, not just for today's headlines, but for the history we are yet to create. Let us continue to tell the stories that truly matter. Let us keep that light steady, no matter how fierce the storm. Here's to 50 years of making a difference and to the many more chapters ahead. Mabuhay ang PAPI, mabuhay ang malayang pamamahayag. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy nating ipahayag at ipaglaban ang katotohanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng Pangulo na kaganapan ngayong gabi hindi lang basta para ipagdiwang yung 50 taon nung kanila mga pahina na naimprenta, bagkus ay upang isulong at alalahanin yung katotohanan at karapatan ng mga Pilipino na itinaglaban nila sa nakalipas na 50 taon. Sabi ni Pangulong Marcos, mula noon hanggang ngayon patuloy ang pagproseso ng pagpapaabot ng PAPI ng informasyon sa mga Pilipino. Patuloy rin anya sila sa pagsusulong ng kalayaan sa pamamahayag. Sabi ni Pangulong Marcos, ang journalism ay tungkol sa kwento ng mga Pilipino, hindi raw anya basta nag-uulat lamang ang mga ito. Kinilala rin ni Pangulong Marcos yung mga hamon na kinaharap ng mga miyembro ng PAPI, lalo na sa harap ng mga bagong panahon kung saan naganap yung AI, yung social media at yung fake news. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na hindi lamang basta lumaban, bagkus pangunahan yung pagbabago at protektahan yung katotohanan sa bagong Pilipinas saan walang puwang ang kasinungalingan. Sa labang ito, ang bawat isa raw yung magiging susubing tagapagpantay ng katotohanan. Kaya naman iniluksad ng pamahalaan yung media literacy campaign upang i-equip yung mga Pilipino para capable ang mga Pilipino
na kumonsumo kung ano lamang yung tama at totoong balita. Kinilala rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa ating mga mamamahayag na nagbuwis ng kanilang buhay sa paggampan ng sinumpaan nilang tungkulin habang sabi ni Pangulong Marcos makakaasa yung mga Pilipino at yung mga mamamahayag na ang pamahalaan, partikular yung kanyang administrasyon, patuloy sa pagprotekta sa mga mamamahayag maging sa pagsusulong ng isang bansa o kapaligiran na malaya yung ating mga mamamahayag na gawin yung kanilang trabaho. Ngayong ika-50 anibersaryo ng PAPI, hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga mamamahayag na mag-innovate, mag-adapt sa mga pagbabago, ngunit huwag i-compromise yung kanilang pinaniniwalaan at prinsipyo. Ito na muna yung pinakaulang mula dito sa Pasay City. Hintayin lang namin kung magkakaroon pa ng ambush interview si Pangulong Marcos. Ito muna yung pinakaulang mula sa Pasay City. Ito sa Racalbayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat, Raquel Bayan. Naghatid po sa ating oras 6:17 at napakinggan po ninyo ang pahayag, no? Ang speech ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo siya dito sa PAPI, no? Ang tagal na nito yung samahan ito ng mga mga publishers Association. Oo, parang KBP, parang ganyan. Oo. At syempre si PAPI President, I think si Sir Nelson. Ayan, magandang gabi sa iyo. At Richard, hindi pa natin nasimulan ang programa. Gusto muna syempre natin silang imbitahan dahil ang usapang budget natin po, ang programa po ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan po kami sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial. At sabay din tayong napapanood, Jamie, sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit na For the Box at syempre, Jamie, online din tayo ngayon via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at ng Philippine Information Agency. Tama ka dyan. At syempre, punong-puno po kami ng mga balita at impormasyon. Yes. Unahin na natin ngayon ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Nagsimula na nitong Lunes, September 16, ang deliberasyon ng House of Representatives para sa House Bill number 10800 o ang 2025 National Budget na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Tiwala si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman na aligned ang budget sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa fiscal prudence o ang maayos at responsableng pamamahala ng financial resources ng bansa. Dagdag pa ni Secretary Mina, ang budget na ito ay hindi lamang tutugon sa financial needs ng gobyerno, kundi nakaangkla din sa direktiba ng Pangulo upang tiyakin na ang bawat piso ay aambang sa pangmatagalang national development. Pangunahin ang mga mahalagang sektor ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, infrastructure at social support na bibigyang prioridad sa nasabing national budget na may temang Agenda for Prosperity. Ayon po kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tungkulin ng gobyerno na tiyakin na maayos at epektibo ang magiging paggastos sa budget ng bansa na may transparency and accountability. Nagpahayag naman ng suporta si Appropriations Chairperson Elizalde Co sa pagbibigay prioridad sa inclusive development at sustainable growth. Ang 2025 budget proposal ay naglalayong isulong ang pag-unlad ng bawat Pilipino at yaking walang Pilipino ang maiiwan sa landas ng pambansang kaunlaran. 6:20 ng gabi sa iba pang mga pangyayari. Iprinisenta ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap for 2024 to 2028 na naglalayong mapabuti ang proseso ng gobyerno at tiyakin ang fiscal discipline nito.
Pinangunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang turnover ceremony sa Malacanang nitong Martes, Setyembre 17, 2024. Ang PFM Reforms Roadmap 2024-2028 ay naglalatag ng mga estratehiya upang mapabilis ang digitalization at reforma sa mga proseso ng gobyerno na naglalayong masiguro ang epesyenteng paghahatid ng mga serbisyo tulad ng disaster response, public healthcare at social services. Ayon kay Pangulong Marcos, ang roadmap ay magbibigay ng malinaw na mandato sa tamang paggastos ng pondo upang masigurong makikinabang ang publiko. Kabilang din sa mga layunin ng roadmap ang pagpapabilis sa pagbuo ng Integrated Financial Management Information System o IFMIS, pag-streamline ng cash management policies at pag-standardize ng mga internal auditing guidelines. Ito rin ay naglalaman ng 11 pangunahing strategic focus areas, kabilang narito ang digital PFM, disaster risk management, capacity development, at public procurement. Nabuo ang PFM Reforms Roadmap 2024-2028 sa collaboration at consultation na ginawa sa iba't ibang mga national at regional agencies, mga local government unit o LGUs, at civil society organizations. Samantala, nagbigay naman ng technical assistance ang Asian Development Bank sa PFM Committee sa paggawa ng PFM Reforms Roadmap. Sa kaugnay na balita, ipinahayag po ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman na mahalaga ang Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 sa pagpapabuti ng proseso ng budgeting at sa pagtataas ng credit rating ng Pilipinas. Sa turnover ng roadmap kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ginanap sa Malacanang nitong Martes, pinahayag ni Secretary Mina na bahagi ng roadmap ang paggamit ng governance and bureaucratic efficiency at reform na mahalagang bahagi para maabot ang road to A na credit rating. Binigyang diin niya na makikita na ang mga positive economic numbers sa employment, GDP growth at foreign direct investment at mga kinakailangan daw itong pagtibayin upang makaapekto sa lalong pag-improve ng credit rating ng bansa. Matatandaan noong August 2024, itinaas ng Japan-based rating ang Information Incorporated ang credit rating ng bansa sa A- ay mas mataas kaysa sa BBB positive ng nakaraang taon. Pahayag pa ng kalihim na sinimulan na ng DBM ang pag-roll out sa mga digital PFM projects nito, gaya ng Budget and Treasury Management System o BTMS sa malaking ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ang DOH, DSWD, NEDA, DOF at DBM. Papabilisin din ito ang budget processing, procurement at implementation na magreresulta sa pagkamit ng deficit to GDP target ng gobyerno. 6:25 ng gabi, sa iba pang mga pangyayari, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pamamahagi ng tulong sa Coronadal City, South Cotabato noong Setyembre 13, 2024 bilang bahagi ng 67th birthday ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng programa na maghatid ng iba't ibang serbisyong pampubliko at tulong sa mga nangangailangan. Ginanap ang pamamahagi ng tulong at serbisyo sa iba't ibang probinsya at pangunahing lungsod sa bansa sa ilalim ng programang Handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat. Kabilang sa mga serbisyong naipamahagi ay ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o ang TUPAD program, job fair, skills training mula sa TESDA, at assistance to individuals in crisis situations or AICS.
Nagkaroon din ng medical check-up mula sa Department of Health at tulong mula sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Mahigit 2,000 benepisyaryo ang nakinabang mula sa programa sa South Cotabato. Kasama ni Secretary Mina sa pamamahagi sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Margot Marie Salcedo, Vice Governor Arthur Pingoy Jr., DBM Region 12 Director Ahmad Usman at iba pang opisyal mula sa ahensya ng pamahalaan. Kaugnay dito, naunguna rin sa pamamahagi ng government assistance sina DBM Undersecretaries Goddess Hope Libiran at Sasa del Rosario sa mga bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur at Naval sa Biliran. Sa Agusan, kasama ni Yusek Libiran sa pamamahagi ng DOLE ng 7.14 million para sa 1,386 na benepisyaryo ng TUPAD program at 152 na benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program or DILP. Nagsagawa rin ng job fair na may 458 na bakanting trabaho para sa ating kababayan. Dagdag pa rito, nagbigay ang TESDA ng training funds sa 50 na scholar habang naghatid naman ang DTI ng mga serbisyo sa negosyo kabilang ang diskwento caravan at loan processing. Samantala sa Biliran, kasama naman ni Yusek Sasa del Rosario sina Governor Gerard Espina at mga opisyal ng iba't ibang ahensya kung saan 1,790 na residente ng lugar ang nakatanggap ng tulong galing din sa mga programa ng TUPAD, DOLE, SPES at TESDA scholarships habang ang DTI at Department of Agriculture ay nagbigay din ng suporta sa mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs at mga magsasaka. At yan ang tampok na balita sa ating budget news. At sa oras na ito, ang susunod na segment, syempre pa, ang ating Budget Matters. At makakasama natin makakasama natin sa susunod na segment ang visual artist na si Angel Gonzalez. Ayan, live na live po. Live na live dito sa studio. Sa studio. Oo, kaya tutok lamang po kayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo no, sa FDA kasi ay ginawa, kalisunod na rin no, tinatawag na Create Law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances, maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta
Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 AM. ang ating oras. At welcome back. Kayo po ay nakatutok pa rin sa usapang budget natin. Sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At mula po sa Department of Budget and Management, ako naman po si Richard Vargas. Jamie, bago tayo magpatuloy sa ating budget talks, napaka-interesting ng ating ng guest natin mamaya. So kikilalanan natin siya, pero bago 'yan, dumako muna tayo sa isang public service announcement mula sa inyong DBM po. Okay po. Mariin po naming pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapakilala o nagpapanggap gamit ang pangalan at larawan po ni Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman. Kahit kailan po ay hindi manghihingi si Secretary Mina ng pera, pabor o kahit anumang kapalit sa pangakong serbisyo mula sa DBM. Ang serbisyong inihahatid ng ahensya sa ating mga kababayan ay libre at dumadaan sa tamang proseso. So muli po, amin pong ini-inform ang publiko na bago po tayo sumagot sa mga nagme-message po sa ating online, i-background check din po natin. Tama. At muli po, hindi po kahit kailan po hindi po manghihingi si Secretary Mina ng pera, pabor o kahit na anumang kapalit ng anumang serbisyo o pangako para sa DBM. Opo. At mag-ingat ho kayo, ang daming mga scammer ngayon. Ang daming mga poster, ang daming mga scammer online. So kailangan talaga mag-double check, triple check kung talaga bang legit ang mga accounts na to. And at saka yung deepfake, napakadelikado niyan, 'di ba? Oo, sa mga kayang video, gayahin yung boses at saka yung video. So mag-ingat po kayo. Iba din yung yung nagagamit din yung AI. So pero let's work itong mga technologies naman to, like yung nakikita natin ng mga technologies like AI and all. Basta magamit lang sa tama. Sa tama. Yun. Again po, kung kung meron po kayong na-encounter na sino mang nagpapanggap na bilang si Secretary Amena Pangandaman, maaari po kayong mag-report sa official page po ng Department of Budget and Management at sa official page po ng Usapang Budget natin sa Facebook. Oo. At wag ho kayo talaga, maging maingat ho kayo at gamitin din nila yung common sense nila, hindi ba? Kasi kumbaga parang kung bawa kung ako man yun, bawa, di ba? Secretary na ito, may iniingatang pangalan to, bakit naman manghihingi ng pera, di ba? So mag-ingat ho kayo, gamitin ho ninyo yung common sense ninyo. Tsaka may mga official pages po tayo, makikita naman po ninyo on the part of DBM, naka-blue check naman po tayo, including yung official account po ni Secretary Mina, naka-blue check po yan sa Meta, sa Facebook. Same with
yung official account ng DBM. Oo, para po malaman ninyo kung magba-background check kayo, para po malaman ninyo kung ang isang FB account ay legit, no? Legit. Meron po siyang makikitang blue badge na merong maliit na check. Yes. Yan, 'di ba? Correct. Oo. So, ayun. At balik na tayo sa ating segment, Richard. Yes. Isa na naman pong interesting na segment ang hatid po ngayon ng usapang budget natin. Siyempre, makikipagkwentuhan po tayo sa isang visual artist, no, na magbabahagi ng kanyang kwento at tips para sa aspiring young artist. Kaya naman, simulan na natin para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. At mapalad nga po tayo ngayong gabi dahil mabibigyan tayo ng pagkakataon na makasama tayo mismo ng isa sa mga kilalang female visual artist sa mundo, no? Di lang Pilipinas, ang Oo, mundo. grabe. Wow. Pang Oo. international. Wow. At syempre, thank you for joining us sa usapang budget natin, Ma'am Angel Gonzalez. Yes, magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi. Kapag sinabi ba nating visual artist, ano ba yung ibig sabihin nito? Ayan, para sa mga hindi maalam sa art. Actually, it's very diverse kasi so maraming iba-ibang uri ng visual artist. There is like the painting, yung ginagawa ko. Some are sculptures, but marami pa kasi siyang classification. But it's something that is visually appealing and I think yung mga art na nakikita. Ayan. So, ikaw, you are focusing on Painting. which part of the visual artist, the spectrum? You're into painting, tama? Yes, painting. Okay. Ayun. Sige. Okay. Pero bago tayo magsimula, ayun, since pwede mo bang ibahagi kung paano ka nagsimula sa iyong pagiging painter? Yan. So it started when I was young. How young? How young? Actually, pa yan, grade school pa. Kasi dati, di ba, may mga programs ng mga catechesis wherein the youth are being invited sa church. Then they do arts. So, dun una ako nagkaroon ng interest with painting. And then suddenly, nagjo-join na ako nung grade school namin ng poster making contest and all. Syempre, yung buhay, parang later on, art is very expensive kasi to pursue. Parang, syempre kinalimutan ko na. Kasi dati, ang mga Crayolas noon was very expensive. Hindi ma-afford ng normal kid. So, eventually, nung nag-pandemic na, syempre, hindi tayo makaalis and all. Yeah. So, I returned back into painting. And parang, kasi I've been into this depressive moments of my life. And when words can't be uttered, art does speak. So, I decided to paint, and then suddenly may mga bumibili na nitong mga paintings na to. Tapos, meron akong isang teacher na sinubmit niya ngayon itong mga paintings ko in one of the activity in Paris. So, parang hindi ako mapaniwala. I was selected to participate in the 6th Paris Symposium. When was this? It's 2021. Oh, okay. Okay rin Actually, na. pa to? COVID pa to. Post-COVID. So, yun. Nag-fly ako sa Paris that time. Then, afterwards, parang nakasama ko sa World Arts Association. And then, suddenly, yun na. Lahat na. Nagtuloy-tuloy na. And then, suddenly, I started to nag-open kami ng gallery here in the Philippines kasi gusto rin namin bigyan ng mga opportunities yung mga local talents here. Tapos, and then I started art directing. And I-invite na ako ngayon to speak sa mga museum. So, yung last talk namin was Museum of the Future versus
future of the museum, which I've been a keynote speaker in Lahore Museum in Pakistan. Oo. Ayun. Uy, sige. maganda yung binanggit niya, no? Kumbaga parang yung phrase na future of museum Yes. versus dun sa what they call this, yung binanggit mo kanina na Future of the museum versus museum's future. Yun. museum's future. Kasi parang kung titignan mo nga, hindi ba, pagka sinabi na museum, puro mga artifacts, mga dinosaur. Yeah. Di ba yun yung mga may ganung conception na ano siya, mga Oo. artifacts, mga lumang Yeah, gamit, libro. in that conference kasi we discussed that during the pandemic, parang lahat ng museum nag-close. Tapos ang buhay ng museum kasi is the people that who goes there. And apparently parang we discussed that we should open the museum for contemporary arts because all of the contemporary arts ngayon would be the future of our museums. Kumbaga, eto na yung magiging artifacts sa mga susunod pang panahon. And nag-open sila ng virtual tours, which is para yung mga ibang tao, makikita nila 360 degrees yung the entire museum. And ngayon, yung most of the museums, they have 360 degrees na view. Tapos, parang pwede ka nang mag-walk through. Tapos, pag may interesting ka na artifacts or painting na gusto mo talagang tingnan, tapos para mapukaw yung attention ng mga collectors and yung mga interested, they go there ng live. Yun. Kumbaga parang the more people will be interested in the art thing, mas marami yung buhay ng power ng museum. Oo. Alam mo, Richard, ako interesado malaman kung sino ba yung inspirasyon ni Ma'am Angel. Mukhang marami. At ano yung kumbaga parang inspiration at genre ng iyong mga singing, artworks. mga artworks mo. Inspiration, I find myself always painting the moon. Because for me kasi the moon, when it's so dark, it lights up. It gives us a spirit of hope that when everything is dark in our lives, it will give you direction on where to go. And it lights up the sky. Parang sa buhay natin, parang kahit ang dami natin pinagdadaanan. Of course, life is so hard and we know that lahat tayo may problema. And when I always look at the moon, parang I'm always being reminded that there's always a light through our darkness, and God is able to give us the direction that we need. So yun yung parang inspiration ko in the painting. Parang there's always light in whatever phases of our lives, diba? Yes. Wherever we are in our lives right now, there's always light. Parang Tama. ganun, diba? Kasi may mga phases yung moon, Diba? diba? Yes. It's not always full. But then again, it always parang cycle siya na dumadaan siya sa phases. Parang yung buhay natin, we have different phases of our lives, but we are not always full, but life is really beautiful to live. Ito yung kasi na-mention kanina niya, marami na siyang napuntahan yun sa Milan and yung iba't ibang exhibitions both here and abroad, elsewhere around the world. So, ano yung pakiramdam na yung mga obra mo, syempre nagsisimula tayo, di ba? So, unti-unti ka nakikilala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano yung nagiging pakiramdam whenever you present yourselves na ito yung artworks ko, ito yung mga produkto ng aking hard work sa foreigners? Actually, parang hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala. But I believe that if it's for you, it is for you. Kasi I never even imagined that I will accomplish these things or mag-unfold to sa buhay ko. Kasi, I mean, ang layo ng profession ko by being an artist na in-embrace ko na ngayon as my profession. So, every time na meron akong exhibit abroad or nai-invite ako sa mga this prestigious event,
I'm always thankful to the Lord kasi alam ko na hindi naman niya ibibigay yon kung hindi naman siya para sa akin. So ako rin, I'm wondering why I'm being invited to these shows and lagi kong tinatanong yung sarili ko, lagi naman akong hindi ready. Pero the Lord's presence in my life na parang hindi na ako makakatanggi kasi andito na siya Kumbaga biglaan na lang siya na, you have a show and hindi mo matatanggihan yung mag-i-invite sa'yo. So you have to participate in that endeavor. So parang yung feeling pa rin is hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mag-grasp. Kapag nga binabalikan ko yung mga exhibits ko, parang thank you Lord kasi parang I would never imagine parang God is able to do far more than you would ever dare to ask or dream of. Parang infinitely beyond your highest prayers, hopes, and dreams. And that's Ephesians 3:20. So parang it's very true in my life na parang minsan tinatanong ko, who am I to be here? And napaka-amazing ni Lord kasi parang biglaan lang ako lumalabas sa billboard sa New York. So tapos biglang nai-invite ako sa mga museum. So, sabi ko, minsan lagi ko din gustong i-cancel yung mga shows and na parang, Lord, hindi ako deserving to be here. But parang hindi niya ako binibigyan ng chance to say no. But I'll be there. Parang, wow, talaga parang it's surreal. Hindi pa rin ako makapaniwala. So, yun yung lagi kong feeling. Like, up to this moment, I will always tell the Lord na, Lord, I am not worthy for this blessing, but your grace and mercy abounds in my life. So, hindi talaga ako makapaniwala. So, every time, ganun pa rin. Hanggang ngayon. Napaka-humble niya, no? I would never imagine that I will be here with you. Tapos, interview ako here. Actually, na-mention nga rin niya sa akin na na sobrang dami na ng invitation sa kanya. Parang kahit siya minsan nagkakasakit na rin. And ito, recently, parang meron kang invitation for Korea, tama ba? Actually, the Korea is nandun na yung painting namin. So, we have an exhibition upcoming in Korea, sa Museum ng Korea. So, we are participating on that event. This year din yan. This year din. And in Busan International Art Festival. Ayun. So, may mga scheduled na. Kasi, ang arts kasi nakaschedule a year 1 year siya. Tapos, dum show. Curious lang ako, magastos ba yung pag may mga ganyan? Halimbawa, magsasali ka sa festival, may bayad ba yung mga ganun? There are... ang arts kasi para siyang business So, there are free invitation. Like, museums are free. Kaya, yung iba, pagka na-exhibit ka in the museum, it says na talagang you're chosen. Some art, meron kasi yung mga art exhibits na kailangan mo magbayad sa booth. Art fairs, ganyan. So, international shows. Sometimes you have to pay for the booth kasi kailangan mo ng panel na pagsasabitan ng paintings mo. And also yung mga lights pa, gano'n. So may mga curators din na you will pay. So internationally, yes, super expensive. And pag in-invite ka tapos pupunta ka personally, syempre yung airline ticket mo and hotels. Tapos yung mga yung mismo yung gagamitin mga obra mo. Kailangan mo siyang isama sa cargo, di ba? At saka sometimes kasi kailangan mo pa siyang ipa-stamp sa National Museum. So merong mga rules. Iba-iba kasi din yung rules kung paano mo i-exhibit or may mga permit din yun. Okay. Actually, pag nagsasell ka sa ibang bansa, pagpapaship mo siya through FedEx or something, you have to go to National Museum muna to stamp your artwork para mabilang siya and ma-authenticate. So, galing may ganun siya. So, medyo para for tracking din nila. For tracking din. Pero sometimes, pwede mo naman siyang ipaship nang hindi mo siya papastamp. But kasi meron siyang taxes Okay. Parang yun yung legality on that matters na later on dun ko palang na-discover kasi one time may nagpadala sa amin ng paintings tapos we have to pay the custom taxes. Kahit isa-show mo lang siya tapos hindi siya ibebenta. So there are a lot of ang daming Tsaka para ma-keep track din siguro ng National Museum.
Pero napaka-sophisticated ng proseso, di ba? Mula doon sa pag-conceptualize, pagbuo ng obra, tapos pagbenta or pagsali sa mga exhibitions, tapos isi-shift mo pa, hingi ka pa ng permits or ng mga clearances. Masyadong sophisticated ng Kailangan mo pa proseso. siyang bigyan ng certificate of authenticity Yes. na the painting is original from you. Pero yun, isundot ko lang doon sa tanong mo kanina, Jamie, kasi nabanggit kanina ni Angel na talagang kailangan talaga gagastusan mo yung itong klaseng hobby or art na painting. So kung ako magsisimula akong venturing into painting, wala akong zero background. So how do I start, 'di ba? Ano yung dapat kong gawin? Budget, Magkano dapat yung budget? Ano dapat ang kunin? Ano dapat gawin ko as a beginner, 'di ba? Tama. Kasi mahal sabi mo, 'di ba? Medyo may pagkamahal din Mahal yung if mga you'll gamit. embrace it as your profession. Oo. Pero if it's in terms of hobby, sa lahat ng friends ko, I will always tell them to paint. Paint your heart out because I'm a mental health advocate. Because painting really heals your heart. And with every artworks na ginagawa mo, it fills your heart and make you whole na it gives you yung self-fulfillment mo ba for every artwork. So, sabi din ni Picasso kasi everybody can paint. So, for me, kasi meron silang tinatawag na good and bad art. I think some of them can judge your art, but sa tingin ko, hindi naman dapat natin ginajudge yung art eh. Whatever you produce or kung ano man yung magagawa mo and that certain moments, that's your art. And the true masterpiece of everything that you're doing is yourself because after one artwork, it brings a new you. Kumbaga parang, hindi mo kasi akalain na ito pala yung mapuproduce mo eh, diba? So, iba-iba din kasi tayo ng budget. Tama. Some of us may work, some of us wala. But, lahat naman ng art is considered art. For example, you get a Crayola and then you produce something na kung ano iniisip mo. Sometimes, when you feel anxious while doing work, and then you would do this like, kung pwede paper pin or pen or pencil. Sa tingin ko lahat naman yon would be art. Kasi meron nga 'di ba binibenta na super million yung halaga niya pero parang child yung niya. Parang doodle. Yeah, Christian Twombly yata. I don't know the exact name, no. But Matt Rothko also is like yung art niya is cube lang. But ngayon nabebenta siya in millions. So the measurement of art is not based on these standards eh. We create our own standard. Si Picasso nga nag-aral siya ng fine arts. Sabi, kaya naman daw pag-aralan yung art na parang realistic na makakopya mo yung lahat. But nobody can paint just like Picasso. So, I think all of us can produce an art. And yung originality and of who you are, pag nilagay mo siya dun sa art mo, that's the standard of art ng sarili mo. And we cannot compare our art to other people. Because who we are is our art. Tsaka may parang kanya-kanyang experience, may kanya-kanya tayong sources of inspiration and hugot, kumbaga, di ba? Tama. According sa mga millennial. So back dun sa question na yung budget, I think sila yung makakasagot noon. They can start by, bili lang sila ng crayons or meron kasi mga poster paint na mura lang. I think, sa bookstores meron yan. Tapos may mga paint brushes na super mura lang din. And meron din mga paint na watercolors. Marami kasi. I mean, ang point lang doon is if you wanted to pursue art, wherever you are and kung ano man yung status na kung nasaan ka, basta gumawa ka ng art mo, that's yours. And embrace it.
So, ikaw, Miss Angel, no, paano mo kinu-convey ang storytelling at emotion mo sa iyong sining? Yan. Nako po. Oo. I think all of my artworks discusses what I feel. And kung ano kasi yung nararamdaman ko at the moment, most likely, nung ngang super depressed ako, I've been painting so many works. And minsan may gustong magpa-commission but I don't like to do it kasi nga, I wanted to pour my heart out into my emotions. For example, last time, yung last work ko was My Head's in the Clouds. So, I feel like parang lumulutang na yung isip ko kasi kakaisip, saan mo ba ako dadalhin, Lord? Parang, ano ba gusto mong gawin ko sa buhay ko? Parang, with everything that is happening into my life, I cannot even explain where I am heading. So, magpipaint lang ako noon. Tapos, puro clouds lang yung ipipaint ko. Tapos, it discusses na my story that we people, sometimes, yung heads natin nasa clouds. And we don't know, sometimes we are daydreaming while we look at the clouds. Or sometimes we look at the clouds, tapos titingnan natin, ano bang shape yung nandun? Parang ganon. So, it's a way of me telling people that in every phase of our life, there's hope na makikita mo dun sa painting meaning nung mga ginagawa ko. Sometimes kasi may part na nagpe-paint ako na puro moon, pero different faces naman niya. Or sometimes meron kasi sa museum kasi may mga team siya. So yung last exhibit namin sa Poland, ang title ng exhibit namin doon is yung traditional games ng mga Filipino. So yung pinaint ko doon was Pebble Battle. So doon, yun sa storytelling ko doon, kaming magkakapatid, 5 kami. Tapos dinawin ko yung 5 kami, nagsusungka. So ayun yung in-exhibit ko ngayon sa Museum ng Poland. Okay. So that's how I storytell with my works. Galing. Ayan. So may kanya-kanyang din talaga na pinaghuhugutan, pinagbumulan yung mga story. So may pag-asa din pala yung yung stick drawing ko. Oo diba, naman! magsimula kung saan yung where you feel your heart is, di ba? Yes. Ang kaya ko lang, abangan na namin yung exhibit mo, Richard. ang kaya ko lang na may drawing, yung bundok na triangle. Baka next month nag-exhibit na siya. Tignan natin. Pero ano yung sa dami ng nagawa mo na over the years, sabi mo nga, may katagalan na rin since nag-start ka. Ano yung may consider mo na pinakamahalagang obra mo sa ngayon, Angel? Yun nga actually pinag-iisipan ko, ano ba yung pinakamahalagang obra for me? But I think everything is special for me in different cases. Kasi nga very unique siya lahat dahil it's from my heart But contemplating about it, sa tingin ko yun nga, yung in-exhibit ko sa Poland, which is kaming 5 magkakapatid na naglalaro. Kasi it's very, family kasi for me is, sila yung nag-support sa akin all throughout. Naiyak, no? No? My family kasi is very supportive. And there are the kind of family that kahit saan ka mapunta, they would support you. And sila yung parang hanggang dulo would be there for you. Yan. So I think yun yung pinakamalaga sa akin kasi yung paglalaro namin ng mga kapatid ko, it's something na yung love. And it will keep you going. Kasi kahit anong mangyari sa buhay mo, you know that there are people na nasa buhay mo na hindi ka pababayaan and would love you until the end of your days. Ayan. Ngayon. At dahil syempre dahil usapang budget tayo. Eto, ayoko nang paiyakin si Miss Angel. So curious lang ako. Pwedeng siguro bigyan mo kami ng range, no? Range, yes. In an average, magkano yung kinikita ng isang painter sa kanyang artwork, no?
At paano to na ma-manage, or ikaw personally, paano mo minamanage yung pumapasok na pera? Kasi 'di ba Jamie, sa mga sa mga gallery nakita natin ang tataas ng presyo ng mga artworks. And sinabi naman ni Angel na mahal din yung mga materyales. So paano mo naman yung pagbebenta nito? I mean, magkano kinikita mo doon sa mga materials versus doon sa kinita, yung mga ganon. Paano mo binabudget? Sabi nga nila, hindi naman araw-araw Pasko. So, I mean, when you are in the art industry, you'll know kung saan yung peak season and not peak season. So, you have to budget it, lalo na kapag in-embrace mo siya as profession. Kasi napakahirap talaga mag-budget. And all of us are having a hard time kasi siguro tayo na rin yung pipili kung aalis ka ba ng ibang bansa or dito ka na lang mag-exhibit. But most likely, yung mga professional artist would certainly earn 6 digits and up. So, it depends on you if you wanted to have a show. Kasi pag nag-show ka, syempre, doon yung bayad sa mga booth would be 100,000 din, 70,000. You will invest din doon invest din and your flight ticket. So even if you're selling at the 6-digit range, you would certainly pay for more then. Kasi the more na nag-e-exhibit ka, the more ka kasi nakikilala. And the more ka nakikilala, mas maraming bibili. Pero yung management part nun, since sinabi mo nga, 'di ba? Hindi araw-araw Pasko. Yun nga. 'Di ba? So, ang ginawa ko na lang ngayon, I made a website for myself. So, I have a website in www.angelgonzalez.theartoflife.com. So, I would exhibit my works all throughout the year. So, yung mga art collectors ko and yung mga art lovers can actually browse on my paintings na pwede silang pumili. Pwede rin sila bumili online. Tapos doon na rin siya i-deliver. So, ganun ko lang siya minamanage. I join in free exhibitions. Tapos, most likely, parang nakafocus kasi ako ngayon in museums and mga international show. Para din less din yung gastos in the booth and fairs. Correct. So, I think depende yun sa gusto mong puntahan Parang kasi ngayon, what people don't say, like me sa art per se, is that hindi lang kasi painting yung ginagawa namin to live a life. Kasi sobrang, kumbaga, ang mahal kasi talaga ng buhay I mean, hindi mo siya kayang i-sustain kapag yung sa arts ka lang magpo-focus kasi hindi siya constant, unlike the 8 to 5 job. But, ang ginagawa namin mga artists, more of professional artists, sometimes we have a side hustle na ginagawa for us to buy back our time para makakreate kami freely. So, how we budget things is that we do other works. And then, kapag may mga nabibentang paintings, we save some of it. Some we invest in other opportunities. So, sa tingin ko, dun sa mga mayayaman talagang artists, they would have the freedom to choose to create. Correct. But for the normal artist like me, and alam ko mas marami pa rin na katulad ko na we do a lot of jobs to sustain our passion in creating this visual arts. Ayan. Alam mo, Jamie, kulang yung oras natin para... Oo nga Ako, ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Oo. Pero na lang, Angel, siguro since we want them to let you inspire then future generations then, mga younger generations of painters or visual artists, ano may papayo mo sa kanila? And at the same time, we'll give you the opportunity then to give a shout out kung meron kang mga exhibits or meron kang gusto i-promote. Ano yung mga social media pages mo? Go ahead. Dun sa mga gustong mag-pursue ng arts is sobrang fulfilling into your heart, and when you pour out your emotions and your soul to it, I think everybody would know you and just be authentic. Be yourself and don't compare yourself to others kasi
you are a very unique individual and isa lang ikaw sa buong mundo. And kahit marami tayong artists dito sa mundo, there are a lot of room for every one of us to succeed. And I think kung nagsisimula ka pa lang, continue and pray that God will bring you light into the path na para sa'yo. So, and then, magiging successful tayong lahat in the terms of visual arts. Yes. So, yun. Paano ka naman nila masusundan? Angel, katulad ng mga Facebook pages or May TikTok ka ba? Or Instagram. Or again, announce mo na lang yung siguro ang iyong website. Saan ka namin makita? I have a website, www.angelgonzalestheartoflife.com. Tapos I have a Facebook page. It's ganun pa rin, Angel Gonzalez, The Art of Life. Tapos, ganun din sa Instagram. So, Angel Gonzalez, The Art of Life. Gonzalez with an S sa dulo. Yes, Gonzalez with an S. Pwede ako mag-plug in, no? So, may mga nagpapabati lang sa akin, of course. We have a gallery, which is Neoma Galleria Philippines, wherein, for those who wanted to exhibit their works, lalo na mga beginners and local talents, we are open. And search us in Facebook, Neoma Galleria. And we have a website, www.neoma.art. So they can actually exhibit their works there. Tapos binabati ko yung president ng gallery namin, si Marie Criselda Basilio. Happy birthday! Tsaka, birthday niya today. Happy birthday! And si Elaine Burgos, birthday niya rin. Wow. And of course, Richard, we are in the Rotary Club of Pasig East. And we would like to invite people who wanted to do service above self, wherein we do charity works. Parang recently, we've been distributing wheelchairs to those who need it. And may mga organizations kami na tinatap for the project. And if you are one of the people who wanted to do charity, our club is open, the Rotary Club of Pasig East, which we meet at Valle Verde Country Club every Thursday. So pwede kayo pumunta doon and join us in this endeavor na magbigay ng service and love to all the people. Yes. Searchable naman yung Rotary Club of Pasig Rotary East. Club of Pasig East in sa Facebook. Ayan. Okay. Maraming salamat Thank sa you. napaka-inspiring na kwento sa likod ng buhay ni Miss Angel Gonzalez. Thank you po for the opportunity and thank you po sa pagbisita physically dito sa ating studio. And more paintings. Yes. Thank you so much for having me. Wave the Philippine flag proud. Ayan. Yes. Thank Parang you po. nakalimutan ko yatang batiin yung family ko, no? Sige, go. Sige, Batiin go. mo na. Go. Push. Hi, Mom. Hi, Dad. Yeah. Sa Department of Budget. And sa mga kapatid ko, kay Adri, kay Kim, kay Ira, and Eric, thank you sa lahat ng support. And also to Rainier, kung dahil ka, nanonood ka. Naipit sa traffic. Naipit sa traffic. And also yung mga kasamahan namin sa Rotary, PP Mon, DS Army, and governor namin ngayon, si Gov Bobby Zamora. Yes. And also, binabati ko rin si Gov Pope Solis and Gov Bobby Tanyag and the whole Rotary Club of District 3800. Sa mga nagtataka po, magkaparehas po kami ng distrito ng Rotary ni Angel. Kaya Ayun same community lang po pala. ang Rotary community na iniikutan ni Angel. Kami ay nasa District 3800. Ayun. Okay. Ayan. Sige, maraming salamat, Angel. At bago magtapos, batiin ko rin ng happy birthday since maraming celebrants ngayon September. Si Erica Talia, ang aking nanay, si Susan Vargas, at Miss Rayceline Ignacio.
Ayan. Happy birthday Ikaw, Jamie, po. baka meron kang pa-greeting. Oo nga, Pahabol. nalilimutan ko kung sino yung mga kaibigan ko mga nag-birthday. Si Eric Samaniego raw, nanonood sa atin. At si Marie Criselda. yan yung may birthday eh. Happy birthday, Marie! At okay. si Engineer Marcy San Antonio. Wow. Ayan. Okay. Happy viewing po at sa mga may birthday, happy birthday. Naka-duty pala siya ngayon. Sila ni Engineer Mark Bukiron. Sila po yung nasa Marulas transmitter natin. Ayan. Thank you so much po. At, ayan na. Diyan, At dyan po nagtatapos ang ating usapang budget natin sa pangalan pa rin po syempre ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din sa TV at syempre, Jamie, nasa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. Nawa po, may napulot po kayo ngayong gabi at natutunan, na-inspire sa ating mga itinampok dito sa ating programa. Antabayanan po ninyo, susunod na ang programang Salam Radio. Mula po sa Department of Budget and Management, ako naman po si Richard Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending top